pagpapatuloy natin, tingnan natin ngayon yung mga characters na ito, si Simeon at si Ana. Gaano na, paano ipapakita pinakikita ni San Lucas ang galing tulad ng how they serve God in fullness. Makita natin, si Simeon po, pinag-aralan natin ng ilang mga pagkakataon. Salamat kay Mr. Google. Sabi si Simeon, sa Jewish tradition, ay makikita nila may nagsasabi, hindi ko pa po yan masyadong natitiyak. Pero sinasabi, si Simeon ay maaring one of the Septuagints, yung mga 70 translators na nagtatranslate ng mga writings upang mabuo yung scripture, no? At ito yung nangyari nung ginagawa yung tinatranslate ang mga scriptures na tinitipon. Ito yung nangyari nung 3rd century BC, mga around 300 years hanggang 132 years BC. So, tinatansyang ang edad ni Simeon sa panahon na yon, old man daw nga is 200 or is between 270 years or 360 years yung edad niya. The Jews regarded si Simeon bilang isang Jew ay ang kanyang maraming nagpapakiwari at ito na may totoo. The Jews regarded their own nation as the chosen people. Amen po. Totoo naman po 'yon. Bayang pinili. By far the greater number of them believed also that they were bound someday to become masters of the world. Magiging world power sila. And lords of the nations. Totoo naman po yun. Totoo naman po yun. Di po ba? Tayo po ba? Kaya meron silang kaisipan, kaya talagang sila utak mayaman, utak makapangyarihan. Amen po. Kaya tayo po ba mga Pilipino, Pinong-Pino, ano po ba ang utak natin? Tayo mayaman, amen? Tayo magiging mayaman, hindi tayo utak mahirap, hindi tayo utak mahina. No? Kaya ang mga Hudyo po, they are driven ng kanilang mga paniniwala na sila, they are a great nation, they will be a great nation again. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, we are great people because we are God's people. Amen? Amen. Parang mahina po, hindi ko nadidinig yung amen. Amen? Amen. Amen po. So, to bring in that day, some believe that some great celestial champion would descend upon the earth. Some mga paniniwala ng mga Hudyo, di ba? Doon kaya po sa Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John, iba-iba po ang presentation ng Gospel dahil iba-ibang paniwala sa darating na Mesias. Some believe also that there would arise another king of David's line. Totoo naman po yun. Si Jesus, di ba? Siya ay na-prophesy na siya ay manggagaling sa lipi ni David. Totoo po. And all the old glories would revive. No? Dahil ngayon down na down sila, ginigiyagi sila at alam nilang magbabangon muli sila. Some believe that God Himself would break directly into history by supernatural means. Totoo po lahat yun na mangyayari yun. But in contrast to all that, sabi po, merong daw mga few number of people who were known as the quiet in the land. Isa ito sila, Simeon at sila Ana. No? They had no dreams of violence and of power and of armies with banners. No? Ganito ang paniwala nila. They believe in a life of constant prayer and quiet watchfulness until God should come. No? Makita natin, alam na makita natin sa mga sinabi ni Simeon sa baby Jesus. And all their lives, they waited quietly and patiently upon God. Tayo po ba naghihintay din sa ating Panginoon? Alam natin darating siya. Simeon was like that. Katulad nating lahat. Amen po? In prayer, in worship, in humble and faithful expectation, he was waiting. Simeon was waiting for the day when God would comfort His people. Kasi po, sila'y bayang ginigiyagis. Kaya nga sabi po sa Micah 5:2, ang bayang ginigiyagis, ikaw, Bethlehem, Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel. Iyon yung dahil sila'y aping ng mga panahong iyon sa pamahalang Romano na ang pinagbubuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan.
Amen po. This is the promise of God sa bansang Israel. God had promised Simeon through the Holy Spirit that his life would not end before he has seen God's anointed king. Amen po. Meron po ba sa atin dito ang pinangakuan ng Diyos na hindi mamamatay hanggang di bumalik na muli si Jesus? Maganda po yun, ano? Nais na natin bumalik si Jesus. Amen po. He was being kept until he should see with his eyes what he already perceived with faith. Sa kanyang paghihintay sa Panginoon, siyempre sa tagal ng paghihintay niya, lagi araw-araw nandoon siya sa templo. Ano pa kaya darating kaya 360 years old na ako. Ang dami ko ng taong dinadaanan. So sa kanyang pananampalataya, nandoon ang kanyang pagpili, maghihintay pa ba ako? Ano, bibigay na ba ako? Ano? Sa ating paghintay sa Panginoon, susuko na ba ako? Ayaw na ba ako? O sige pa, konting tiyaga po. Sige, 5 years na lang. O ganun. Kundi, kailangan niya, he was being kept until he should see with his eyes what he already perceived with faith. No? Kaya nga sa kanya, meron siyang faith na kamukha ng sinasabi sa Hebrews 11:1. Sabi, faith is the substance or the confidence or the assurance of things hoped for. No? Meron siyang katiyakan sa kanyang mga bagay na inaasahan at the evidence or the uncertainty of things unseen. Sorry po. Parang ganito lang yun. Pag sinabi na yung pananampalataya ay katulad daw po, simpleng-simpleng ganitong paghalintulad. Pag sinabi ng daddy sa anak niya, anak, sa linggo, kakain tayo sa Jollibee ha? Yes, sabi ng anak. Mananalig na agad yung anak noon na mangyayari yun at maniniwala siya. Nakakain siya sa pagdating ng linggo sa Jollibee. Ano pinaniwala niya? Anong sinabi? O ano ang pangako? Na kakain sila sa Jollibee. Yun ang pangako sa kanya ng tatay niya. Paano siya nakakasiguradong mangyayari yun? Anong ebidensya niya o anong insurance niya? Ang daddy niya mismo ang nagsabi. Amen po? The assurance is the word of God. Yung assurance natin, yung sinabi ng Diyos sa atin, ang pangako ng Diyos sa atin. At anong ebidensya natin na mangyayari yon? Ang ating ama ang nagsabi. Kung gaano kalaki ang tiwala ng anak sa kanyang tatay, ganun tayo bilang anak ng Diyos, magtitiwala. Amen? Sa salita ng ating tapat na tatay. Kung hindi man tayo tapat sa kanya, siya ay palaging tapat. Kung nagkukulang tayo, hindi siya nagkukulang sa atin. Amen? Kapag sinabi ng Diyos, He will bless you, gagawin niya yun. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Paniwalaan mo lang at lakaran mo na yon. Pag sinabi ng Diyos, I know the plans I have for you, alam niya na yun. Huwag mong sabihin, sigurado ka, Lord? Alam na this, amen, no? Alam na niya yun. Pag sinabi niyang, my plans is not to harm you, but to prosper you, bakit ako nag-struggle pa din? Let me be clear on this, mga kapatid. Yung to prosper you, mga kapatid, ay even in the times of struggle, kung may hirap, sabi nga, may ginhawa. Alam natin yun, no? We know that in our struggles, ma-prosper, mapagyaman ang ating mga puso at isipan. Pag sinabi ng Diyos na He will bless us, He will prosper us, He will do it. Kaya lang, sa gitna ng mga struggles and challenges, makita ng Panginoon na nagpo-prosper ang isip natin, na alam natin sa gitna ng ganitong mga kalagayan, ang pangako niya ay palaging nakahanda at nakalaan para sa atin. The Lord sends, even tayo sa ating mga manggagawa, no? Sa ating mga pastor, mga diakoneso at ating mga missionary, ang Diyos ang nagsusugo, ang Diyos din ang nagkakaloob ng pangailangan. The Lord sends and calls you, the Lord provides all your needs. Yun ang istorya ni Abraham, ano? Na iahandog niya yung kanyang anak na sa Isaac. Si Isaac pa mismo yung nagtanong, nasaan po yung i-offer natin? Meron na tayong gatong, meron na tayong apoy. Nasaan po yung ating handog na susunog? Sinabi pa ni Abraham, the Lord will provide. Alam niyang ipagkakaloob ng Panginoon ang pangangailangan na iahandog sa ating Panginoon.
Sabi sa ating binasa, Simeon was righteous and devout. Deboto po ba? Baka deboto sa Nazareno yun ha. Ibig sabihin ng deboto ay may takot siya sa Diyos. Siya ay matuwid at may takot siya sa Diyos. Simeon is a picture of a man being led by the Spirit. No? Sinabi po sa talata yon. Sa tagal ng kanyang paghihintay, ayun nga, tinanong ko kanina, magkano kaya ako maghihintay? Susuko na ba ako? Asa pa. Faith comes from hearing and hearing the word of God. Sapagkat patuloy siyang nakinig ng salita ng Diyos. Hindi siya nakinig sa sinabi ng tao, oy, Simeon, tanda mo na, hindi na darating yung... Kasi nakikinig lamang siya doon sa sinasabi ng Diyos, hindi sa sinasabi ng tao. Hindi what people say, kundi lagi ko po sinasabi ngayon to, lagi ko rin sinasabi ito sa sarili ko, that don't hear what people say, hear what God says. No? Sapagkat ang faith comes from hearing and hearing by the word of God. Kapag yung faith mo nakasalalay sa by what we hear from the word of man, mapapahamak po tayo at manghihina ang ating pananampalataya. Ano po yung prophecy ni Simeon? Sabi, Lord, now you are letting your servant depart in peace, according to your word, for my eyes have seen your salvation, and that you have prepared in the presence of all peoples a light of revelation to the Gentiles. So ito na yung pag-asa. Hindi siya, Hudyo siya, pero hindi niya sinasarili yung, sabi niya, and a light for revelation to the Gentiles, which are non-Jews, and for glory to your people Israel. Amen po? At yun naman, si Jesus came down on earth, hindi lang para sa Hudyo, kundi para sa mga hindi rin Hudyo. And his father and his mother marveled na mangha si Jose at si Maria sa sinabi ni Simeon tungkol sa sanggol. Even though they heard from angels and Mary had became pregnant, no? Alam nila na dumating na rin yung tatlong haring mago, dumating na rin yung mga pastor sa kanilang kinalalagyan doon. So, nagulat pa rin sila. The grandness and scope of this baby's impact reached into every area of humanity. Apo? And would forever change the world. He is a light to reveal God to the nations. Ang kaganda po dito, di ba, pag may baby tayo, talagang binabless natin yan, no? Nagpo-prophesy na tayo sa baby na nakikita natin, no? At alam natin, apple of the eye ng mga magulang yan. At we all, lalo na sa church, o lalo na sa pamilya, bago natin, kaya pagka may yung bagong baby, nako, gastos. Hindi po lang sinasabing ganun. Sinasabi natin, congratulations, another blessing sa family. And that is what Simeon also did. He then turns to Joseph and Mary and paints a picture of things to come. Sa verse 34, and Simeon blessed them and said to Mary his mother, behold, this child is appointed for the fall and rising of many in Israel for a sign that is opposed. It talks about yung pagka sinabing fall and rising. Di ba? Merong, sa magitan ng batang ito, merong it's about hills and valleys of life. Yung matatayog, ibababa. At yung mga nabababa ay itataas. Amen po. Nakikita natin yan sa banal na kasulatan sa yung pagbagsak na matatayog doon sa Luke 20:18, yung batong kinatitisuran. Amen po. No? Si Jesus Christ po iyon. At si Jesus Christ din yung sa Romans 1:11 kung sino yung nababa ay kanyang ibabangon at itataas and give them glory. As a result, the deepest thoughts of many hearts will reveal, no? Makita natin ngayon sa ating mga kalagayan ngayon, para bang dustang-dusta ba tayo? Amen? Ano pa yung how did we prosper during this pandemic? Yung ating bang espiritu, paano naging yumaman yung ating puso, yumaman ang ating pananampalataya. Amen? Na hindi tayo pababayaan at niiwanan man ng ating Panginoon. Amen po? Ito yung sinasabi natin, yung alam naman natin yung even doon si Joseph the Dreamer doon sa Genesis 50:20, which is isa sa mga favorite kong verses, yung mga kapatid niya, binenta siya, sinabi niya, you caused evil, you meant evil for me, but God meant it good for me to save many lives. Ganun po tayo, di lang mananampalataya, ay palagi natin tinitingnan
even men may mean evil to us, but God will always mean it good for us. Amen po? So habang ang pangalawang kapatid natin yan, si Simeon, si Lolo Simeon, at eventually siguro namatay na nga si Simeon dahil nanggagalak siya, nakita na niya yung mga... Ngayon si Anna, babaeng propeta, another character of woman serving God in fullness. Ano po sino si Anna? Sabi sa verse 37, then she lived as a widow to the age of 84. 84 na, medyo bata-bata pa. She never left the temple but stayed there day and night. Doon sa the Passion Bible version, sabi niya, she chose to worship God in the temple, fasting and prayer. Pinili niya. No? Anong gagawin niya? Nung 7 taon lang sila nagsama ng asawa niya, namatay na. So, anong pinili niya? Malungkot o magwala? Ang pinili niya, manatili sa Panginoon sa loob ng templo, worshiping God with fasting and prayer. At alam niya rin sa pag-usap sa Panginoon na darating ang Mesias na si Jesus. Kaya nung nakita niya yung baby, neon. So, pinili niya manatili sa templo, sambahin ang Diyos with fasting and prayer, nag-i-intercede siya para sa iba. Alam ko, ginagawa din po natin yon. Hindi lang tayo nanalangin para sa atin, hindi lang para sa ating church, kundi tinanalangin natin ang ating bansa, ang ating mga leaders. Amen po, na kung meron mang loss dahil dito sa pandemic, at alam natin ang Panginoon ang kasama natin. Amen po. So, pangatlong bahagi dito, yung pagkabata ni Jesus, dito lang, ang pagkasanggol ni Jesus. Ito lang makikita natin po, no? Yung Jesus childhood, at lumaki, at lumalaki ang bata, at lumalakas, at napupuspos ng karunungan, at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Mapapansin po natin sa verse 40, yun po yung last verse ng ating pinag-aaralan ngayon. Ang susunod na kwento dito, yung siya nung 12 years old na sila, punta ulit siya sa templo, tapos nawala siya. Pero sa last, isang verse din doon, kaya makikita po natin yung parehong salita na ito sa verse 40 at sa verse 52, nang sabi, ganun din. At lumalaki si Jesus sa karunungan, sa pangatawan, at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. No? Sa English, and the child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Jesus obeyed the Father in fullness. Amen po? Siya yung talagang model example natin ng pagsunod. How did he obey and how did he serve the Father in fullness? Even up to the death at the cross to save and free us from perishing. Di po ba? Dahil sa ating mga kasalanan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen po, kamatayan. Pagkalayo sa Diyos. We are spiritually dead. Ngunit, ang Diyos na rin ang gumawa ng paraan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ng buhay ni Kristo, no? Na ating Panginoon. At kaya sinabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na makasalanan. Amen po? Hindi niya iniibig yung makasalanan, kundi yung sanlibutan na nasa gitna ng kasalanan. At nais niyang patawarin ito at iligtas sa kapahamakan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus as a human, meron siyang decision. His decision was to serve God in fullness, out of love to the Lord. His choice is like Simeon and Anna to serve God in fullness and out of obedience to the Lord. Meron po ang paboritong kwento na panay kong kinukwento sa mga lately ngayon, bago po ako magwakas. Merong isang sa gitna ng mga panahon noon, merong usong-uso pa yung nagbebenta. Siguro nadinig nyo sa isang mga broadcast namin dito sa Qatar. Merong isang misyonero, napunta siya sa isang lugar na may nagbebentahan ng mga alipin. Merong isang batang alipin at nakita niyang merong
Ito ma'am. Yan. Okay. At sabi niya ay mayroong batang pinagbibiling bilang alipin at binili niya ito. Binili niya ng buong halaga, mahal na halaga. At nung mabili niya na yon, at tinawag niya yung bata. Sabi niya, halika rito bata. Ikaw ay binili lang kita sa isang halaga at ito yung papel. No, nakasulat dito ay yung Certificate of Ownership. Ngayon, binili na kita. Ang halaga, ang gagawin ko dito ay ito ang gagawin ko din sa certificate, sa tibayan ng ako yung nagmamayari na sa'yo. Ngayon, dahil pag-aari na kita, malaya ka na. Hindi ka na alipin. So, anong mararamdaman nung batang alipin ito? Matutuwa siya, maglulundag siya, matutuwa siya. Sabi, salamat po, Panginoon. Kahit na binili mo ako ng mahal na halaga, hindi mo ako inalipin, kundi pinalaya. So, umalis na siya, nagpapasalamat siya, nagtatatakbo siya, talagang, yes, sabi niya. Pero natauhan siya, sabi niya, teka muna, isa lang siya sa maraming, sa maraming taong umalipin sa akin. Ngayon ko lang naranasan meron nagmamalasakit sa akin. Ang gagawin ko ay babalik ako at maglilingkod ako sa kanya. At ngayon, bumalik nga siya, sinabi niya, Master, sabi niya, babalik po ako, nagpapasalamat po ako, babalik ako sa inyo dahil ikaw lamang po ang talagang totoong nagmahal sa akin. Binili mo ako pero hindi mo ako inalipin, ngunit ang ginawa mo, pinalaya mo ako. Kaya dahil dito, maglilingkod po ako sa inyo ng buong buhay ko habang ako'y nabubuhay. Amen po mga kapatid. Ang ginawa ni Jesus sa atin ay pinalaya tayo mga kapatid. Naranasan mo na ba yung kalayaan sa inyong buhay? Sa tayo alipin ng kasalanan dahil sa kamatayan ni Jesus tayo pinalaya. Wala na tayo. Hindi na tayo mapapako sa krus. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Ano po ang ating tugon dito? Ang tugon natin bilang alipin, bilang bond servant na maglilingkod sa Panginoon, to serve God in fullness is to serve Him in fullness. The decision to serve God in fullness is the decision dahil hindi ka bayaran, kundi out of love to the Lord. Hindi ka naglilingkod sa Diyos para pagpalain ka, kundi pinagpala ka na, kaya pinaglilingkuran mo siya. Amen? Ang decision mo to serve God in fullness is like Simeon and Anna to serve God in fullness out of your obedience to the Lord. Amen po? Dahil sa iyong pagsunod sa kanyang mga gusto na isapagawa. Our mission, mga kapatid, is to connect people to Christ. Si Simeon, sa lahat ng mga nakausap ng anghel sa pagdating ni Jesus, alam ko si Simeon at si Ana, habang may nagtatanong sa kanila, bakit ba araw-araw nandito ko sa templo? Hinihintay ko ang pagdating ng Mesyas. Hindi ako maglilisa sa mundong ito hanggang hindi siya dumarating. Then, so they are connecting people to Christ. Connect people to their God-given design and gifts. Maunawaan po natin bawat isa, meron tayong mga gifts. Amen po? Meron tayong kanya-kanya mga talento, mga kakayahan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kung ano ang binigay sa atin, gamitin natin yon. We serve God fully and connect the life-giving message to the next generations. Hindi lamang ngayon, kung hindi natin sanayan ang ating mga anak ngayon sa pagdadala ng mabuting balita, mawawala tayo, wala na magpapahayag. Amen po. So, patuloy natin in serving God fullness. We will say that we have seen, kaya merong awit, my eyes have seen the glory of the coming of the Lord. We have seen the coming of the Lord. We have seen the salvation in our lives, and we will always express it. We will declare and prophesy that the kingdom of God is coming to everyone. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, we will serve you, we will obey you, Father God. We have decided, like what Simeon and Anna decided, to serve you
in fullness out of love to you. They chose to serve you, to stay in the temple out of their obedience to you. Panginoon, kami bawat isa, we will like to connect people to Christ. We will connect people to their God-given designs and gifts, and we will connect life-giving message to the next generations. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.